O kahit si Sixth Threat pa yan, ibabadibag ko yan. Tinututukan ka ng tinador, huwag kang lumingon kung san-san! Dumako naman tayo sa kabilang bracket ng Matira Mayaman semifinals. Eto, matinding bakbakan din to, sagupaan ng dalawang isabuhay champion. Kaya wag na natin patagalin pa at ating i-preview ang Sixth Threat kontra Shei. Pero paalala lang ulit, lahat ng maririnig nyo sa video na to ay sariling opinion ko lamang. Kaya kung hindi kayo sang-ayon at meron din kayong sariling opinion, pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Gaya ng naunang video natin patungkol sa Matira Mayaman semis ay meron pa rin tayong 10 kategorya na pag-uusapan. Nga pala, kung hindi mo pa napapanood yung content natin patungkol sa bakbakang MOT at Lanceta, nasa comment section yung link at pwede mo yun isunod pagkatapos ng video na to. At yun nga, meron nga tayong 10 kategorya na tatalakayin at ang una sa ating listahan, ang delivery. Parehong sabi mag-deliver ang bawat isa sa kanila pero magkaiba sila ng pagkakalatag ng setup at punchline. Yung kay Shei, mahaba yung setup niya pero nakapaloob naman dun yung pinupunto ng linya na gusto niyang iparating. Si Sixth Threat naman, may lang mag-setup kasi yung way niya ng pag-deliver ay parang merong pattern kung kailan lalanding yung punchline. Tapos may mga internal burst pa bago yung pinaka-ender ng linya. Kaya minsan 'di ba kahit hindi pa siya tapos mag-spit ay napapasigaw na yung crowd. Maganda rin naman mag-deliver si Shei, convincing yung mga sinasabi niya. Pero ibibigay ko kay Sixth Threat to kasi para sa akin mas akma yung type ng delivery niya sa tournament. Alam mo, pansin ko na yung inggit mo sa akin dati sa yung kada clap-clap. Pero lumipas ang 4 na taon, yung mga achievements ko sa mukha mo isalpak. Habang nanatili sa babayang karir mo na palpak, agwat natin tambak, yun ang sampal ng katotohanan, ganun lang mag-clap back. Para sa pangalawang category, ang jokes. Eto, malinis na kay Shei ito dahil unang-una hindi naman 40 ni 60 yung pagpapatawa at bihira lang din to bumitaw ng mga jokes na linya. Habang si Shei naman yung mas nakakatawid sa ganitong estilo. Sobrang witty ng mga jokes ni Shei dahil hindi lang basta pangkaraniwang patawa yung binabanat nito dahil nandun pa rin yung sense ng linya. Idol, may tanong ako. Anong feeling nang hindi mo magawa ang pangarap mong hairstyle? Sa kakagaya kay Eminem, yung hairline 8 Mile. Pera o pera, mamili ka. Pero, Siyempre, pera pinili niya. Sumali nga to dati ng pera o bayong. Sumigaw ng pera, di pa nga tinatanong. Sunod, technicality. Ito tingin ko gahibla lang yung diferensya nila pagdating sa aspeto na to. Si Shei mas masakit pumili ng anggulo na gagamitin at mas naididiin niya yung punto sa anggulo na yon, yung tipong maliit lang na butas pero nagagawa niyang mapalaki. Sa kabilang banda naman, mas mabigat bumuo ng bara si Sixth Threat. Tsaka gaya nga ng sinabi ko kanina, may mga pinapalaman pa tong punchline bago yung pinaka haymaker. Kumbaga, setup pa lang, bara na agad. Tapos kaya rin niya laruin yung isang punto sa mas maraming meaning o di kaya naman ay yung sa pinakasimpleng paliwanag pero pangwasak pa rin. Pero syempre, hindi natin pwede baliwalain yung pagiging technical ni Shei dahil iba pa rin yung baon na experience nito. Pero para sa akin, lamang ng gahibla si Sixth Threat pagdating sa technical na sulatan. Bakit? Napakinggan mo ba yung side niya? O ni Kane? Don't lie! Para saan yung dalawa mong tenga kung di mo kayang pakinggan yung both sides? Ganun lang! Sinabihan mo daw yung mga tropa mo wag mag-react sa rounds ko? Sige! Gaga! Maaaring lamangan mo ko sa ingay pero sa isip, asa! Lagyan mo man ng silencer, aking matitinding bara, mapipigilan mo lang yung tunog pero hindi yung bala! Sa pang-apat na pwesto, rap skills. Tingin ko si Sixth Threat pa rin yung lalamang dito dahil yun nga mas pinagtutuunan ni Shei yung mga kakaibang anggulo sa kalaban tapos ibabanat niya ito sa pinakamasakit at pinakakumbinsidong paraan. Habang si 60 naman yung mas malaro sa pagbigkas ng mga linya. Hindi man pangretratan yung bitaw pero nagagawa pa rin niya maging unique yung flow at pag-spit. Hindi ko malaman at di ko mawari, ba't may kaganapan at dito si Ari? Sinong kalaban? Teka lang pare, Sharon pangalan? Di na bali, feeling mo battle ko sino may sabi, andito yung kampiyon at ito inaugurasyon para sa amin na di ka kasali na dito ka lang sa aming victory party. Parehas pa naman ang bayan. Tiga Leyte yan sila o inggit bayan sa kababayan at kasabayan dahil ba sa bayan nyo ay mas tinuring na bayani siya? Panglimang kategorya, rebuttal. Isa ang rebuttal sa paraan para mabuksan ng maganda o agarang makuha yung momentum ng round.
At nitong mga nagdaang battle ni Six Threat sa PSP ay kapansin-pansin na nagbabalik na siya ng linya na hindi natin nakikita sa kanya dati. At na-appreciate ito ng crowd dahil malakas din yung mga rebuttal na nagagawa niya, mapa-pre-mid man yan o on the spot. Pero ibibigay ko kay Shay yung category na to dahil magmula nung sumalang to sa rap battle way back 2010 ay ipinakita na niya sa atin na isa ang rebuttal sa mga armas niya sa pakikipag-battle. Mas pangdiinan din yung mga nire-rebat ni Shay, yung tipong pwedeng mabaliwala yung lakas ng bara ng kalaban dahil naibalik niya ito ng mas matindi. Isang halimbawa na lang dyan yung laban niya kontra kay J. King. Kung tirahin ko rin si Ann, kaso sa daming tumira sa kanya, baka magkaroon na ako ng tulo. Tsaka bakit ko naman titirahin si Ann? Nilaspag na yun ni Sinyo. Tapos, lagi na lang ganon. Puro si Ann, kinant neto, kinant niyan, kinant ng ganto, nakakasawa na bro. May napapansin ako, bakit parang walang gustong kumanta sa mga asawa nyo? At saka, yung tungkol sa asawa mo, puro ka tungkol sa girlfriend ko. Yung tungkol sa asawa mo, ba't di mo nare-rebat? Kasi totoo. Ulol! Tangina mo, alam mo yan. Homo sentido. Nakabit mo si Jamie Ann, huwag mo nang intayin banggitin ko yung apelido. Sunod, rhyming ability. Dahil sa pagiging metikuloso ni Six Threat sa pagra-rhyme, maaari nating ibigay sa kanya to. Okay din naman bumuo ng rima si Shay, swabe rin pakinggan. Pero ibang klase kasi magtahi ng rhyme ang tirador ng timog. Minsan na nga siyang nahambing sa estilo ng hari ng tugma dahil sa husay niya sa pagbuo ng dikit-dikit na rima. Pero syempre si Six Threat ay si Six Threat at hindi dapat siya hinahalin tulad sa iba dahil gumawa siya ng sarili niyang pangalan. Pero yung Gaza is real. Pagkahenyo, kopya neto dun sa aking spit. Yung sa disenyo ko kay Lance Astig. Pasimuno to ng stilo, wag kang sasabit. Hubad na katotohanan ng yung Gaza. Iganto lang mang Gaza strip. Ano yung rhymes clever? Yun ay icebreaker. Kung nakalusot ka dun sa slant rhyme, pues bali ka sa rhyme bender. Mahirap din mamili kung sino ba ang lamang pagdating sa stage performance dahil pareho lang kalmado sa umpisa pero nagtatransform sa pagiging agresibo kapag intense na yung linyang binibitaw. Pwede ngang tabla to dahil halos patas lang talaga sila sa pagtatanghal sa entablado. Pero para sa akin lang, maaaring yung iba sa inyo ay hindi sang-ayon dito. Tingin ko lamang ng konti si Shay sa kategorya na to. Kasi pwede niyang gamitin yung pambubuli niyang karakter katulad na lang yung ginawa niyang performance kontra kay Fukuda. Tsaka mas nasasakop din ni Shay yung stage kapag round na niya. Tapos mabilis din to makapick up sa kung ano ba yung kasalukuyang nangyayari sa crowd at sa mga nakapaikot sa entablado. Sa prep ay naghigpit para di sayang baba nila kasi ako tagaligpit kapag nagkakalat ka na. Kahit matic sweep to si Gago, pinakita ko ang best ko. Kahit di magsalamin, malinaw sa hurado na mas mababa specs mo. Pero di porkit sinulatan kita, ibig sabihin malakas ine-expect ko. Gago, wag kang feeling yung sining yung nire-respect ko. Sa pagiging consistent base sa mga nagdaang laban nila ay pwedeng tabla sila rito dahil parehong naging maganda yung run ng isabuhay nila at pareho pa silang nagkampiyon sa magkasunod na taon. Tapos ngayon pareho pa silang sumalang sa Matira Mayaman Tournament. Mahirap talaga mamili kung sino ba ang mas consistent sa kanilang dalawa dahil pareho nilang nagagampanan yung trabaho nila sa oras na sumalang sila. Kaya ibigay muna natin sa kanila to ng patas. Isa sa mga strength ni Shay ay yung talino niya sa pagpili ng anggulo sa kalaban. Tapos hindi rin to takot sa kung ano yung gusto niyang iparating kaya mas masakit yung kinalalabasan ng kabuuhang tema. Nagagawa rin niya laruin in a nice way yung punto katulad na lang nung tie lines niya about kay Zaito. Kadalasan din bago yung anggulo na binubuksan niya kaya hindi laspag sa pandinig ng mga tao. Isa pa sa mga strength ni Shay ay yung rebuttal. Mapili rin kasi to sa mga linya na ibabalik hindi lang siya yung basta may mairibat lang. Dahil kadalasan yung malakas na linya rin ng kalaban yung nire-rebat niya para mapunta sa kanya yung puntos na sana ay puntos na nung kalaban. Isa pa sa mga dapat nating abangan kay Shay ay kung paano niya bubulihin si Six Threat dahil yun nga yung naging karakter niya sa rap battle, diba? Yung pagiging salbahe. Paano? Lahat ng kanyang sulat, bawat letra at pantig laging binabagit yung tae para magtunog astig. Gusto mong maging astig? Ito gawin mo. Magagandang katangian naman ng tae ang banggitin mo. Sample? Ang mga bara ko ay parang tae.
na nagsisilbing sangkap ng kapeng kopi luwak pangmulat sa di magising. Yun ang patunay na tayo ay hindi magsing. Hindi yan kayang masilip ng isip mong nakapiring, pero okay lang yan. Huwag mo masyado dibdibin kasi para ka ding tae, may silbi ka pa rin. Pagkatapos ng battle natin, ikaw na'y magiging pataba sa lupa pagkatapos kitang ilibing. Si Sixth Threat naman, syempre isa sa pangdiin ng strength niya ay yung multi na parang napaka-basic na lang sa kanya gawin. Dahil swabing-swabe yung pagbuo niya ng tuloy-tuloy na multi. Isa pa yung mga heavy bars na nililikha ng tirador ng Timog. Isa yan sa nagpanalo sa kanya noong 2019 isa buhay tournament dahil mas madaling magmarka at tumatak kapag heavy gut ang bara. Isa pa sa mga strength ni Sixth Threat ay yung wordplay at double meaning lines. Marami nang tumatak na linya si Sixth Threat. Ilan na lang dyan yung UC Sirs na banat niya kay Apex, yung disenyo na binitaw niya kay Lanceta at marami pang iba. Niyabangan pa si Zaki! Inggit ka lang kasi nakakasama ko, the sauce. Oh? But how's that working for you? Karera mo umabante ba? Yung mga shows mo ba dumami na? Nakakasama ko si ganyan, si ganto, lahat ng yan pinagbida pero wala miski isa sa mga yon ang kaya na ipagyabang na nakasama kanila. Sa weakness naman, isa sa mga nakikita kong pwedeng maging weakness ni Shay ay yung haba ng setup niya. Oo, naipapaliwanag niya at naihahatid niya ng maayos yung mensahe pero ang kapalit kasi nun ay yung nasasayang din yung linya na pwede pa sanang gawing mas mabigat na punchline. Minsan kasi kahit maganda yung punto at linya pero dahil sa haba ng setup ay nawawalan ito ng effect sa crowd dahil sa tagal lumanding ng suntok. Pero wag natin alisin sa isip natin na classic Shay ito. Base sa sagot niya sa mga interview niya ay gigil to na makuha yung kampyonato para idagdag sa kanyang legend resume. Si Sixth Threat naman, base sa ganda ng ipinakita niya sa una at ikalawang yugto ng torneo ay parang wala akong makitang weakness sa kanya ngayon. Siguro ang masasabi ko lang na weakness ni 60 ay kapag wala siyang naipakitang bago sa battle. Dahil kilala natin si Shay na palaging original ang ginagawa. Isa pa, mas babad si Sixth Threat sa battle sa tournament na to dahil magkasunod yung laban niya kay Kairam at Akata. Mas exposed siya sa tao kumpara kay Shay na isang battle pa lang dahil nga sa pagkaalis ni Aklas na dapat ay kaharap niya sa second round ng tournament. At ayan niya ang ating preview battle sa paparating na tapatan ng dalawang isabuhay champion na sina Shay at Sixth Threat. Sino kaya ang lalamang at mag-a-advance sa finals? Ang tirador ba ng Timog at banta ng matira mayaman na si Sixth Threat o ang tinatawag nilang kontrabida ng tournament na si Shay? Sino ang pambato mong MC at ano ang prediction mo sa bakbakan na to? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Huwag mo rin kalimutang i-like ang video na to bilang suporta at mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel.